Alright, welcome sa aming humble City Hall dito sa Davao City. Davao City Hall. Bakit ko tinawag na humble? Kasi ano siya, despite of napakayaman, sobrang yaman ni Davao City. Super duper rich, no? As in number 8 or number 9, no? As of this parang listing sa 2022 yata. So nasa number 9 richest city in the Philippines itong si Davao City. Tapos meron lang naman kaming GDP na almost 600 billion pesos gross domestic product na kung titingnan ho ninyo dyan sa Wikipedia, Davao City ang may pinakamalaking GDP sa buong rehiyon ng Visayas and Mindanao. Pero ang City Hall namin ganyan lang, hindi siya ganun kagarbo, hindi siya ganun kagara kumpara sa ibang mga City Hall ng highly urbanized cities sa Pilipinas. Hindi siya kasing magarbo ng City Hall ng ibang mga cities and municipalities, no, na mga component cities dito sa Pilipinas. So bakit ko nasabing humble? Yun na nga, bali despite sa napakayaman, billionaire, super multi-billionaires, no, billionaire city nitong si Davao City. Number 4 competitive city, first class highly urbanized city with almost 600 billion GDP. Pero ang City Hall namin dito is nanatiling simple, no. Basta lang siya, no, efficient pa rin siya, gumagana pa rin, hindi siya delikado na baka anytime soon is mag-collapse, 'di ba? Andyan pa rin siya, nakatayo pa rin. Andyan pa rin siya, ginagamit pa din ng ating mga local government officials. So, ang mahalaga kasi diyan para sa akin, no, hindi naman talaga maganda. Congratulations sa mga citizens sa Pilipinas. Congratulations sa inyo, no, sa inyong mga nanonood diyan na maganda ang yung City Hall. Pero sa amin, congratulations sa amin taga Davao, kasi it's an honor and pride, no, na malaman na ang Davao City is the one and only city in the Philippines na walang utang. Yes, zero debt. Nung pagkababa ni Mayor Sara Duterte, dahil nga siya mag Vice Presidenta. So itong Davao City na utang nabayaran na, no. So zero debt ng natin, ating LGU. Cebu City naman ay sumunod, no. So sila yung nasa listahan, pumapangalawa sila sa Davao. Sila yung next na naging debt free or zero debt na city sa Pilipinas. Not until na napalitan yata sa Maikrama. Oo, 'di ba? Shout out mga taga Cebu diyan, mag-ingay. Paki-confirm nga yung yung sabi na under kay Garcia na mayor ngayon ninyo, yung pumalit kay kay Maikrama, nagkaroon na ng utang na 87 million, 80 million or something. Basta almost 100 million ang utang na ng syudad ng Cebu City. So hindi ko alam kung bakit, no. So kung kayang mabayaran ng syudad ng Davao ang kanilang utang, kung kayang mabayaran ng utang, mag zero debt free ng Cebu City, so baka kaya rin ng inyong mga syudad diyan, no, na mga nanonood dito sa video na to. So humble yung City Hall namin, no. Hindi namin to pinagyayabang pa rin namin to. I mean, hindi pala may pagmayabang, pinagmamalaki pala, no. Still proud pa rin kami sa aming City Hall. Hindi dahil sa yun na nga, napakagarpo, napakagara, napaka world class ng kanyang ng kanyang forma, ng kanyang structure, kundi ito ay ipinagmamalaki namin dahil ang mga nanunungkulan dyan, ang mga opisyalis na naandyan nakaupo ay mga trustworthy, mga honest to goodness, hindi mga pulpul, hindi mga inotil, no. So yan, enough na yon, sapat na yon para maipagmalaki ng mga citizens ang kanilang City Hall, di ba? Uulitin ko, aanhin mo yung napahagarang City Hall, napakamagarbong City Hall, napahagara kung ang nakaupo rito na mga local mga LGU officials ay mga kurakot, walang kwenta, inotil, mga bubo, gano'n, mga tamad, di ba? So irrelevant, hilig lang paporma, di ba? Pero kung maganda yung City Hall ninyo, tapos hindi kurakot yung mayor, napakaganda ng performance level, congratulations, no? Kasi maganda na ang City Hall, maganda pa ang pamamalakad ng inyong lokal na opisyal. So congratulations. Siyempre hindi natin yan pwedeng ibaliwalain, di ba? So give credits when the credits is due. So ito City Hall namin, yan lang, luma, 1926 pa pala to. Tingnan natin yung Wikipedia. So lumang City Hall, parang ito yata yung pinakalumang City Hall yata sa buong Pilipinas.
Basta itong ano, Davao City, uulitin ko ha, sa mga nagtataka dyan na napakayaman ni Davao City, ubod ng yaman, apakayaman ni Davao City, daming pera, pero bakit hindi mapaayos, hindi man lang mapaganda, ganda, ma-renovate or ma-expand yung City Hall. So ang maisasagot ko dyan, ang Davao City ay wise spender, no? Ang ating ano dito, mga ano natin, mga opisyalis, ang ating mga empleyado, ang ating namumuno dito sa Davao City. Wise spender ho sila. O paano naging wise spender, no? So hindi sila gumagastos ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga ganun ka kailangan. Ibig ko sabihin, alam nila kung ano yung pinaka-priorities ho talaga, pangunahing pangailangan or yung talagang kinakailangan ng kanilang mamamayan. So for example, dito sa Davao City, ano ba ang priority dito, 'di ba? Syempre peace and security, pangalawa foods, ano pa ba, cleanliness, maintaining, no, sa syudad, sa pagiging malinis nito. Basta maraming priorities. So yung pagpapaayos ng mga government offices, hindi nila masyadong yan, no, pinagtuunan ng pansin hanggat ito ay muna, ito ay mapapakinabangan muna, gumagana pa siya, hindi pa siya delikado, hindi pa siya mag-collapse. So pwede pa rin siyang gamitin. So hindi mo na yan aayusin. Total, ang mahalaga yan nga, basta gumagana pa siya, pwede pang gamitin, wala pa siyang banta sa seguridad ng mga empleyado. Just for example, ito lang, kuhanan natin ng example. Ayan, itong gusali na to dito, ito yung City Engineering Office dito. Yan, ngayon wala na siya. Yan, gidiba na, no, demolish na siya kasi yung gusali na yon, yung building na yon, yung establishment na yon ay gawa sa kahoy, no. So mga anay na lang yung parang nagpapalakas doon para hindi sila mag-collapse. Yun, talagang hindi na inantay, no, na mag-collapse or madaanan ng malakas na lindol para tsaka na nila babaguhin or i-renovate or ibig ko sabihin i-demolish. So ngayon wala na yung City Hall dyan, I mean yung City Engineering Office, inilipat na. Ayan na siya, yan. Sa likod nitong gusali na yan. Diba? So ganun lang yan dito sa Davao. Ano pa bang mga facilities and dito sa Davao City na hindi pa rin inaayos hanggang ngayon? So yung Davao City Transport Terminal, Bus Terminal, no? Or DOCT, Davao Overland, Davao City, DCOTT, Davao City Overland Transport Terminal. So hanggang ngayon ay ganun pa rin yung kanyang struktura, no, luma pa rin. Pero ang mahalaga is functioning pa rin naman siya, gumagana pa rin. Basta ang mahalaga ay safety pa rin, no. Yung safety talaga yung pinakamin priorities ng Davao City. Tapos the rest is must be followed na lang, ganun. So sa mga dyan, nangungot siya, no, pinagtatawanan ang City Hall namin dito sa Davao, okay lang yan, laugh all you want, laugh all you can, no. Basta kami, proud kami sa namin, City Hall. Oo. Pinagmamalaki pa rin namin, gawa ng ang mga nakaupo dyan ay mga tapat, hindi mga inotil, hindi mga bobo, hindi mga pulpo, kurakop sila, mga mayroong political will, di ba? So sa inyo na yung magagandang City Hall, sa inyo yung mga garbong City Hall. Sa amin na yung pinakadabis na mga mayors na nakaupo dyan. At di ko na kailangan sabihin kung sino yon. Alam niyo na yun kung sino yung mga clan, political clan na yon na nagpapabago talaga, no. Nagbibigay talaga ng magandang marka, nagsisit talaga ng standard, no, when it comes to public service. Marami din namang mga mayors throughout the Philippines na magagaling, no. Pangalanan ko na, example sa ito lang, akin lang to ha, subjective din naman kasi ito maaring tama, meron sa inyo ay hindi, maaring sa akin ay oo, pero pansin ko talaga itong si Mayor Triñas, napakagaling na mayor ng Iloilo City, napaka-active. Talagang pinaparamdam niya, no, sa kanyang mamamayan, sa kanyang mga constituents, no, na siya ay buhay pa, efficient, aktibo at nagtatrabaho, di ba? Talagang pinaparamdam niya sa kanyang mga constituents na siya, tawag nito, may silbi, na meron sila talagang mayor. Ano pa ba? Sino pang mayor sa Pilipinas? Bayani Fernando ng Marikina City. Ayan. Siyempre si Joy Belmonte, pero di ko alam kung kasi siguro, I don't know. Ayoko na lang muna si Joy Belmonte, si Marikina na lang, Marikina City Mayor si Bayani Fernando. Di ko alam kung sino mayor ngayon ng Marikina City. Pero siyempre, kahit pa kung hindi man si Bayani Fernando ang mayor ngayon ng Marikina City, still ibibigay ko pa rin yung credit sa kanya dahil nga siya talaga din yung transform ng Marikina City. Talagang natatanging syudad sa Metro Manila na napakalinis, napakaganda at organized ho talaga, no. Grabe yung kanyang implementation sa kanilang mga rules and regulation, no, sa mga jaywalking,
linis. Sa totoo lang, kung when it comes to ano talaga mga kalsada, mas flawless ho talaga si ano si Marikina. Marikina versus ano Davao City. Marikina versus Davao City, di hamak na mas ano, mas malinis, mas flawless yung kalsada. Lahat ng bangketa, kalsada, sidewalks and public markets ng Marikina City consistently kahit pa malapit sa ilog. So dito sa Davao malinis din naman syempre. Oh, yun nga lang ay may mga some areas na may mga ano certain areas sa Davao na hindi ganoon kalinis. So hindi siya ganoon kadumi, hindi rin ganoon kalinis. So in short say hindi siya ganoon ka consistent ang Davao City when it comes to cleanliness. So ano bang lugar na yon? For example, Bangkiruhan, no? So hindi naman siguro tayo mga bulag mga taga Davao, no? So yung Bangkiruhan public market ho talaga natin, daming ano, kalat. So sa mga hindi na pa, sa mga nakapunta na ng Marikina, ma-compare niyo talaga no, Marikina public market and Davao City public market. So mas malinis ang Marikina City. Yun nga lang bakit si Davao City ang ano tinuring na or hinirang no, ninambyo lang naman no. I mean maraming institution siguro diyan, hindi lang sinambyo no. So as of now ang narinig pa lang natin na result or nakita nating result pa lang ay kay nambyo.com na si cleanest city in the Philippines is Davao City. So yun ha ang kino-compare ko lang si Davao City and Marikina City kasi pagka si Marikina City and Davao City i-compare naman kay Iloilo City. So walang mas ahead no. I mean mas maganda, mas malinis si Iloilo City compare kay Marikina and Davao City. So yun lang kung i-compare man ng ano cleanliness sa kalye, sa lugar, sa surroundings when it comes to basura, trashes. So Davao City and Marikina ang pwedeng ano diyan magka-level no. So Iloilo City is ano na mas above no sa dalawa. Anyway, so yun lang Davao City Hall. Humble City Hall namin yan. So ano sa tingin niyo? Tama ba yung mga sinasabi ko dito? Agree ba kayo or disagree? Okay lang. So let me know. Let me hear your thoughts. Comment box no. Bukas ho yan para sa lahat. Davao City, Philippines. Pinakamayaman when it comes to GDP. Almost 600 billion pesos GDP. Sa buong Visayas and Mindanao, siya ang nangunguna si Davao City. Tapos sa buong Pilipinas naman when it comes to assets no. So richest city ang Davao City. I mean ano, among those top 10 richest city, nasa number 9 spot ang Davao City alongside with the highly urbanized cities from Metro Manila and Cebu City and Mandawi City. Okay na tayo. So humble ha, humble City Hall kasi ano nga siya, hindi siya ganun ka magarbot, ganun kagara kumpara sa mga City Hall ng ibang syudad. Pero at least may pagmamalaki namin to dito dahil nga sa ang aming government officials na nakaupo dyan ay mga honest to goodness, hindi mga inotil, hindi mga batugan, hindi mga pulpol, hindi mga bobo, hindi kurakot. Yun, di ba? That's all for today's video. Thank you. May nga pala, bago makalimutan no, basahin pala natin yung ano, City Hall of Davao. Ito ay pinatayo no, bilang gusaling munisipal ng Davao noong 1926, nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon nung ang Commonwealth Act No. 51 na bumuo sa Karta ng Lungsod ng Davao noong October 16, 1936. Pinasinayaan ito ng ni Kalihim Elpidio Quirino ang Karta sa harapan ng gusali 1 Marso 1937. Nasira noong panahon ng digmaan 1945. Okay. Tapos muling itinayo or ipinatayo ayon sa orihinal na disenyo 1947. Sentro ng pamahalaan sa pagtaguyod ng Davao bilang pangunahing lungsod sa silangang bahagi ng Mindanao noong panahon ng mga Amerikano. Okay, so yun. History. Sige, basahin natin. Davao City Hall structure was built in 1956 when Davao City was still a municipality. Davao formally attained a cityhood via Commonwealth Act No. 51 on October 16, 1936 during the presidency of Manuel L. Quezon. Davao's inauguration as a city would be held on March 1, 1937. The Davao City Hall would be destroyed during World War II in 1945 but would be restored in 1947 based on its original design. In 2017, the wooden flooring and door, which is a legacy of the 1926 structures, was renovated. The flooring was replaced by concrete and steel. Okay, in English lang no.